PAP. Ito ang Team Abroad, brought to you by Tita Marikit. Babala, sa episode na to, medyo magtatalay sa Tita Marikit ninyong peace. Subscribe now. Napakagandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang Tita Marikit. Ay naku, napaka-exciting ang ating tatalakayin today. At sa totoo lang po, ay wala akong planong makialam at makisawsaw pa sa issue to kasi nasabi ko na dati yung aking opinion about this. Pero hindi ko talaga mapigil dahil sa bilang isang ina ay medyo nakakagulat talaga ang issue na ito na hanggang ngayon hindi pa ma-resolve. Dahil ito'y nababalot sa marami pang issues na pinapalabo pa ang mga bagay-bagay samantalang ito'y napakasimpleng bagay lang. Okay, so hanggang ngayon hindi pa rin ako mapapakali. Iniisip ko kung paano ba inexplika ng mga taong nasa paligid nila Vice Ganda nung panahong nangyari itong sup-sup daliri sa kanilang show sa Showtime. No? Really? So I wanna always put into context kung ano yung sinasabi ko. No? Kaya ginawa ko itong graphic na to right now na yung inyong nakikita. So sa madaling salita, paano ba na-explika ng magulang ng mga batang nandoon nun ang nangyayari? Kasi bilang magulang, ang una mong reaction is, ano ba ang sasabihin ko, paano ko ba ito explika sa mga bata? Umpisahan po natin sa paggabay sa television dahil napakaraming channels din po at iba't show ang pwede nilang panoorin dyan at napakadali namang gamitin ang remote control. Mabuti naman sana kung lagi tayo nakabantay sa tabi ng mga bata, pero alam nyo naman dahil sa hirap din ng buhay ngayon, kailangan natin magtrabaho. Minsan ay naiiwan natin ang mga bata sa mga kasambahay o di kaya naman sa mga kamag-anak natin na naiiwan sa ating mga bahay. Responsibilidad din natin mga magulang bantayan ang exposure ng ating mga anak sa internet. Kasi ang internet po talaga ay napaka laking impluensya ngayon, lalo na sa mga kabataan. No? At masyado niyang pinalawig ang kalayaan ng mga bata at kabataan no? Para makakuha ng impormasyon. At hindi sa lahat ng panahon ay mababantayan natin. Pangkalahatan po, wala naman talagang problema sa panonood ng mga bata sa mga funny shows at sa mga comedy shows na ganito. No? Wala talagang problema. Kaya lang kasi merong borderline kung saan yung mga jokes o mga funny antics ay maaangkop sa mga murang edad nila. So, ang isa sa mga issues na nakikita ko dito is yung mga paggamit ng offensive tactic, yung strategy ng pagpapatawa na masyadong offensive. So, ang masakit pa nito, ang mga comedians na gumagawa nito ay nagtatago sa paraang humihingi na ng dispensa or apology at sasabihin ka pa na kapag pikon ka ay huwag kang manood sa kanila. So, I feel that's unfair dahil po napakabukas na ng mundo ng internet at ng television right now sa mga bata. It's unfair na ibigay nyo bilang kasalanan sa mga manonood ang gagawin ng komedyante. I know it's selective viewing at alam ko na ito'y responsibilidad ng mga magulang. Pero sa pangyayari ng ito'y tanghaling tapat. Ito'y nasa katabi nila ang mga batang dapat prinoproteksyonan. Okay. So, ang sa akin doon ay napaka-offensive nito sa mga batang katabi nila, not because they have to interpret it. Meron bang kakayahan ang mga batang i-interpret ito ng kung ano man ang gusto nilang iparating. Unang-una, yung kanilang actuations, yung movements, yung kanilang pagkilos. Hindi naman ito naaako doon sa sa segment na ginagawa nila. Okay, so it is not even exaggeration. It is not. Kasi pwedeng exaggerate lang yan. No? Maaaring yun ay pampatawa. Like any other comedians will do. Yung mga slapsticks. Pero what they did was not slapsticks. It is not exaggeration. Dahil meron silang double meaning. And I'll talk to you about that. I'll go back to offensiveness muna. Sa offensive kasi may iba-ibang klase ng offensive yan. Offensive because there are factors, there are elements na hindi pa dapat nakikita ng manonood o hindi dapat makikita at a certain age. At meron din namang offensive na nakakasakit ka ng tao dahil ang jokes mo is about yung klase ng tao na yon. So, both are not forgivable. For me, hindi, again, opinion ko ito, walang karampatang excuse or dispensa even before na gawin mo. Parang sasabihin mo, sasampalin kita mamaya. Sorry na. Actually, dito sa parteng ito ako medyo nanggigigil, no? Kasi itong mga na ko-complain ngayon, no?
nasa side ng mga na-complain ay they're crying out na discrimination daw to. Okay? And they're being targeted for their gender affiliation. Come on. Okay? Ako'y galing sa isang bansa na patas-patas. Love is love. Kahit ano pa yung sexual preference mo or gender affiliation mo. We don't care. So, hindi yon about gender discrimination. It's obvious na ginagawa nyo lang itong panakip para lang magkaroon kayo ng sandalan. It was never about that. And kahit siguro parehong babae pang gumawa niyan, there will still be some kind of offense na ma-perceive ang audience. So please, do not hide from that discrimination excuse that you're doing right now. And then palakasan dahil daw Soto ang nasa kabila. There are 30 members in that board. And even the chairperson herself inhibited sa desisyon ng suspension. So, 29 people voted and one did not inhibited. Do you actually think na lahat ng abogadong to, mga tao na matataas ang kanilang pinag-aralan and they also have their own influence can be bought out by one person? Sa totoo lang, what's the big Lala Soto idea? is the MTRCB chairman. Other than that, ano pa ba yung clout niya? Anong connection niya? Yung tatay niya is on the show now. Okay. Politically, hindi na rin siya masyadong active. So, I don't see that he can have control over these 29 people. Lalo na napakaliwanag ng mga mata ng mga tao sa paligid nila ngayon. So, I'm not going to side sa mga Sotos in this matter. I'm just showing yung logic ba na sa bagay kung minsan, no, ito, naiisip ko, kapag kasi kalaban, talagang hahanapan mo ng butas. No? But, I'm hoping na itong video episode ko na to, makikita nyo na patas pa din. Oh kahit no! sabihin mong solid Dabarkads ako at solid PVJ ako. Napakita ko pa rin naman yung pangkalahatan na picture rather than being biased on one party. Politics and channel wars, hindi na ito yung issue. Hindi ito ang issue, kaya wag nyo nang sasandalan yan sa mga shows na to. Ang mga audience nyo ngayon, puro matatalino na yan. Kasi malawak na nga ang naaabot ng kanilang kaalaman sa murang halaga ng internet. So, wag kayong gagawa ng explanation, parang pakiramdam namin, nabobobo ba kami? Okay? So, bilang mga adults din, we know how it is to have relationships. So, alam namin yung galawan at kilusan na yan. Kay babae ka pa o kay lalaki. Isa lang yan. Parehas pa rin ang kahahantungan. And I hope I am not offending anyone by stating that fact. Matalino ang audience mo. Okay? So, and I will also address all of the shows. Iwasan nyo na yung double meaning. Kahit sa TVJ, minsan nakakarinig ako ng ganyan. Ang maganda lang sa show na ito, hindi siya sinasakyan. So, may mga magdo-double meaning sa kanila, although not as hurtful, as offensive, sa kalakaran ng adult relationship, hindi sasakyan. Kaya napuputol siya no? So, mapapansin nyo yan minsan, magpapasok si Master Henyo ng mga jokes na ganyan, pero alam nyo naman si Master Henyo, medyo intelligent ang dating. Kaya, minsan, maririnig mo yan, pero mapapansin mo, mamamatay siya. Hindi itutuloy kasi sila mismo nasa sensor nila yung sarili nila. And censorship is not all that bad when it comes to that matter. Ito yung tinatawag na mature na kasi ang klase ng comedy nila and they know when to stop. Okay? Kaya lang ang sa It's Showtime kasi naghahanap pa sila ng klase ng comedy na talaga masasabi na lang sa kanila. Kaya ang nangyari, yung tinatawag nilang comedy bar na type of comedy kasi yan lang din naman ang alam ni Vice. Vice is a very intelligent and smart comedian. Yan kasi, kailangan yan ng isang komedyante. Yung mabilis kang mag-isip, matalas ang iyong pick-up para ma-deliver mo ng maayos at makonect mo ang susunod mong punchline. So, it's really just very frustrating na doon siya sumasandal. He can offer a lot more. At kung sa totoo lang, he or she may be the next generation of comedians. Kaya lang, ang problema, ito ang nangyayari. In my last episode, in my previous episodes, may nasabi ako about legacy. No?
Legacy is very important. Aalis ka sa isa sa mga sikat na vlogger natin ngayon, I think it's Jake, no? Who mentioned na hindi lahat ng panahon sikat ka. And this was exactly the same thing I was talking about doon sa legacy point ko. Itong TVJ, aalis yan. And they were wanting to be in the show for 50 years, which is the greatest legacy any TV person in the Philippines can ever claim. Malaking bagay ito, even sa Philippine television history. And they wanted that so badly. And hindi mo yan masisisi. Malamang hindi na rin nila kailangan magtrabaho eh. Kaya lang, ito nga, it's a legacy that they want. What about you, Vice? Ito ay question na inihahati ko sa'yo. Ano kayang legacy ang maiiwan mo ngayon? Okay. Sa bawat click ng internet, yung mga ginagawa mong jokes, yan ba ay kung ikaw ay magkaroon ng anak, and hopefully magkaroon ka ng anak kayo ni Ayon, magkaroon kayo ng pamilya na para sa inyo. Matutuwa ka bang ipakita sa kanya yan? And unfortunately, it will be there forever in the internet. How would you explain that? Sasabihin mo, trabaho lang yan? You can choose the type of jobs that you're doing. So, hindi excuse ang trabaho, rather, to be a decent person. And tama si Mr. Enrile, Juan Ponce Enrile, one of the greatest mind of all time sa Philippines. Not perfect, but he has a great mind. Decency ang kailangan mo, guys. You are very smart, you are very talented, but you got to be decent. We parents have the primary responsibility to protect our kids' innocence. Tanggap natin po yan. Pero para din naman sa mga artists at shows na ating tinatangkilik, kailangan naman siguro ilagay sa tamang oras at itama sa uri ng manonood ang mga materyales na ipapapanood mo sa mga batang to. Because we have to help each other in maintaining our kids' innocence. So, wag nyo lang laging ipasa yan sa mga magulang. At pag naman kayo ay namali dahil nga gusto nyo magka-rating, ay sasabihin ninyo na tinatanggalan kayo ng freedom of speech, freedom of expression. Isang issue lang naman ang pinag-uusapan natin. Decency. Ang lahat na nakikita sa television at sa internet ay kayang mapanood ng mga batang isip na to. Ilalagay ko lang ang tanong uli sa inyo. Kung kayo ang magulang ng batang manonood niyan, papayag ba kayo?